Hoy, kumusta kayo? Tara, samahan niyo ako sa isang napaka-epic na kwento. Pag-uusapan natin ang isang matapang na leader, si Moses, isang bundok na literal na yumanig, at isang mensahe na talagang nagpabago sa mundo. Okay? Game na? Simulan na natin. Isipin mo to. Paano kaya kung ikaw ang maatanggap ng imbitasyon para makipagkita mismo sa lumikha ng lahat? Nakakalula, no? Well, yan mismo ang nangyari kay Moses at dito namang sisimula ang kanyang paglalakbay paakyat sa bundok Sinai. So sa unang bahagi, sasamahan natin si Moses sa pag-akyat niya. Mag-isa siyang aakyat sa bundok para pakinggan ng isang napaka-espesyal na mensahe para sa lahat ng mga kababayan niya. At ito na nga yung offer, isang napakagandang alok mula sa Diyos para sa mga Israelita. Parang sinabi niya, makinig kayo sa akin at kayo ang magiging pinaka-espesyal na kayamanan ko sa lahat ng tao sa mundo. Wow! Isang offer na sobrang hirap tanggihan, di ba? Ano nga ba tong salitang tipan? Well, isipin nyo, ito yung pinakaseryoso at pinakamahalagang promise. Para siyang isang sagradong kontrata kung saan parewang may gagawin ang dalawang panig, ang Diyos at ang mga tao. At ano sa tingin nyo ang sagot nila? Walang pagdadalawang isip. Agad-agad. Pumayag ang mga pinuno ng Israel. Sabi nila, game kami. Lahat ng sinabi ng Panginoon, gagawin namin. At sa sandaling yun, nagsimula na ang kasunduan nila sa Diyos. Okay, so dahil may kasunduan na, kailangan ng paghahanda. Hindi biro ang makipagkita sa Diyos, kaya seryosong paghahanda ang kailangan. Isipin mo na lang, parang naghahanda ka para sa pinaka-importante at pinakadakilang araw ng buhay mo. So, binigyan sila ng 3 araw. Una, kailangan nilang linisin ang kanilang sarili. Pangalawa, labahan ang lahat ng damit nila. At pangatlo, maging handa sa 3 araw. Pero may isang malaki at importanteng babala. Bawal na bawal hawakan ang bundok. Ganun siya kasagrado, ganun siya kaespesyal. At eto na, handa na ba kayo? Eto na yung kasukdulan ng kwento, yung mismong sandali kung kailan bumaba ang Diyos sa bundok. Isang eksena na grabe, parehong kamangha-mangha at talagang nakakatakot. Picture this, isang sobrang kapal at maitim na ulap ang biglang bumalot sa buong bundok. Talagang nagdilim ang paligid, punong-puno ng hiwaga at, syempre, kaba. At hindi lang yun, kasabay ng kadiliman, yung bundok para siyang nading isang naglalakihang pugon na puno ng usok at apoy. At doon, nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos na parang isang apoy na kayang tumupok ng lahat. Para mas maging intense, isipin niyo pa to. Naramdaman nilang yumanig ng sobrang lakas ang lupa, tapos may mga dagundong ng kulog na paulit-ulit na umalingawangaw. Talagang nakakapanginig ng laman, no? At sa gitna ng lahat ng ingay na yon, may isang tunog na nangingibabaw, tunog ng trompeta. At hindi lang basta tunog, palakas ito ng palakas. Parang isang anunsyo na, nandito na ang Diyos. Alam nyo, kahit si Moses na matapang nilang leader, umamin siya, sabi niya, sobrang takot at panginginig ang nararamdaman ko. Ibig sabihin, ganun talaga ka-overwhelming at kasindag-sindak ang buong pangyayari para sa lahat ng nakasaksi. Pagkatapos ng lahat ng yun, ng apoy, lindol, kulog, bigla, tumahimik. At mula sa gitna ng kadiliman at katahimikan, narinig ang tinig ng Diyos. At dito na niya ibinigay ang kanyang mga batas. So nagbigay ang Diyos ng 10 utos. 10 simple, malinaw pero sobrang makapangyarihang rules. At sinasakop nito ang lahat, mula sa tungkulin natin sa Diyos hanggang sa tungkulin natin sa ating kapwa-tao. Para mas madaling tandaan, hatiin natin sa 2. Yung unang 4 tungkol sa kung paano mahalin ng Diyos. Unahin siya lang ang sambahin, igalang ang pangalan niya at alalahanin ang araw ng pahinga. Yung natitirang 6 naman tungkol sa pagmamahal sa kapwa, igalang ang magulang at yung mga wag. Wag papatay, wag mangangalunya, wag magnanakaw, wag magsisinungaling at wag manginggit. Simple lang pero napakalalim, di ba? Okay, so sa huling bahagi na tayo, tingnan natin kung ano ang naging reaksyon ng mga tao sa lahat ng narinig at nakita nila at kung paano na-finalize o naging opisyal ang kanilang kasunduan. Siyempre, pagkatapos ng lahat ng yun, takot na takot ang mga tao. Natanto nila kung gaano kabanal ang Diyos. Kaya nakiusap sila kay Moses, Moses, parang awa mo na, ikaw na lang ang kumausap sa Diyos para sa amin. Baka mamatay kami kapag narinig pa namin ang boses niya ng direkta.
Pero kahit takot na takot sila, ano ang ginawa nila? Nangako sila ulit. Sa pangalawang pagkakataon, sabay-sabay silang nagsabi, lahat ng sinabi ng Panginoon susundin namin, maging masunurin kami, buong-buo pa rin ang kanilang pagpayag. At para maging formal ng kasunduan, may ginawang seremonya. Nagtayo sila ng altar, binasa ng malakas yung aklat ng tipan, tapos winisika ng dugo yung aklat at yung mga tao. Ito yung nagsilbing selyo, ang tanda na opisyal na at seryoso ang kanilang pangako. At diyan nagtatapos ang kwento natin, grabe no? Pero bago tayo maghiwalay, iiwan ko kayo ng isang tanong. Kung ikaw yung tatanungin kung gagawa ka ng top 10 rules para sa lahat ng tao, ano kaya ang ilalagay mo sa listahan mo? Magandang pag-isipan yan.